Okay, so ngayon naman ay i-detail natin yung kung ano yung loob ng ang platform ng AB Capital Securities Incorporation sa ating mga GCash. Yan. Okay, so mas maganda po na mapanood nyo yung part 1. Doon naman ay naka-detail kung paano magkaroon ng account sa AB Capital. Para makapag-invest kayo sa stock market. Ngayon naman, pag na-approve na kayo, mayroon na kayong account, ay ganito ang magiging itsura. So, i-detail naman natin itong loob ng ating platform. Okay. So, dito sa ating platform, makikita nyo dyan yung inyong pangalan, gaya yung sa akin. Hi, Lord Mart. Dyan ang nakalagay dito sa may bandang kaliwa. Tapos nakalagay full. Ibig sabihin, kayo ay verified ng AB Capital. Tapos yung nakikita yung number dyan, yung GA, makita masyado basta 18 ang dulo ay, yung number na yan yung inyong account number, pinaka-account number ninyo sa GA Capital. Tapos itong portfolio value, kasama, gaya sa akin, meron akong 3,079.45. Kasama na dyan yung aking presyo o yung halaga ng aking stocks na nabili at saka yung aking naka-ready na pambili. Yan. Kaya 3,079 kasi ito yan siya. So gaya nito, nakalagay ay stock value 1,002. Okay? So ito namang buying power ko ay 2,077.45. So pag pinag-plus natin yan, yan yung aking portfolio value, 3,079.45. So ano naman tong buying power? Yung buying power, ito yung pera ko pa na nakaabang na pambili. Okay? So yan siya. Ngayon, ano naman itong pending top up? Itong pending top up, ito yung pera na kung saan galing doon sa iyong GCash, ipinasok mo dito para mayroon kang extrang pambili, tapos hindi pa na-approve ni AB Capitals, nasa pending top up pa siya. Okay? Pending top up pa siya. Pag in-approve na kasi yan, mawawala na yan dyan. Ngayon, ano naman tong withdrawable cash? So, withdrawable cash, bakit 2,077.45? Kasi yan yung hindi ko pa naibibili na pera na nandyan sa aking account. Yan. So, ano naman tong pending pending withdrawal? Nag-try din akong mag-withdraw. Okay? So, nag-try ako mag-withdraw ng 70. Trinay ko lang. Yan. So, kaya nakalagay dyan ay pending withdrawals. Ibig sabihin yan, pag na-approve na yan, ay mapupunta na yan, mababalik sa inyong GCash account at nasakwan yan 2 working days. So, available to withdraw ay 2,007.45. Yan naman yung aking available to withdraw. Kasi, yung nandito natin sa withdrawable ay 2,077, pero i-withdraw ko yung 70, kaya ang available ko pa ay 2,007.45. Yan. Pag pinuntahan naman natin tong transaction history, yan. So, itong yan yung makikita natin dyan, yung mga ginawa natin. So, yung withdrawal request ko, 70. Nag-top up ako ng 70. Nag-top up ako ng 2,000. Nag-top up ako ng 100. Nag-top up ako ng 1,000. So, yun yung makikita natin sa history. Lahat yung ginawa natin na mga activities dito sa AB Capital ay papasok yan sa ating history. Okay? So, balik tayo. Yan. And then, akyat tayo. So, dito naman sa questions about investing, mga sari-saring mga kwan lang yan. Mga tanong kung paano mag-invest. Kung ano yung mga mutual fund, ano yung how to invest, mga ganon. So, sari-sari yan na mga
tanong. Pag pinindot nyo yan ay i-redirect niya kayo sa isang page. Halimbawa, try natin. Learn more. Pag pinindot natin yan, i-redirect niya tayo sa frequently asked questions. Yan, tapos about us, about Gstock PH, paano mag-open ng account, paano lagyan ng security, paano mag-deposit, paano mag-withdraw, how to trade. Yan, so sari-saring mga tanong tungkol dyan sa pag-stock. Tapos dito sa open account may 7-day trial, paano mag-fund ng account. So yan, sari-saring mga dyan, sari-saring mga topics na pwede nating puntahan, na pwede tayong matuto. Okay, yan yung sa frequently asked questions. Balik tayo. Okay. So, itong help center, pag may mga problema kayo, ay i-contact nyo lang sila. Contact lang ang AB Capital. So, yan siya. Ngayon, punta na tayo dito sa paano bumili ng stocks. Puntahan natin yung trading account mismo. So, pindutin nyo itong buy and sell. Yan. So, papasok tayo dyan sa PSA TradeX. Papasok niya tayo dyan. AB Capital TradeX Mobile. Okay. Sign on successful, sabi dyan. Yan. So, ang mabubungaran ninyo pag pumasok na kayo dyan ay itong top 30. Marami po tayong mga company sa PSEI. So, itong top 30 lang ang nandito. Yan. So, pag in-scroll up natin, andyan yung mga sari-saring company. Top 30. Okay? So, tapos, makikita nyo dyan ay ticker name. So, pag sinabi po nating ticker name, yan yung pinaka-kanyang code. Kanyang pinaka-code. Yun yung ticker name na tinatawag. Halimbawa, tignan natin yung hanap tayo ng medyo sikat. Yan. Itong BDO. Yan. BDO.XPSE. Dapat may ganyan palagi. May XPSE. Si Converge naman, CNVRGXPSE. Yan. Si Globe. Ito si Globe. Yan. GLO. GLO.XPSE. Yan. Ano pa? Itong si Jollibee. Makikita nyo dyan. JFCX PSE. Yan ang kanyang ticker name. Excuse me. Ngayon, punta naman tayo dito sa bid. Lipat natin. Inubo pa ako? Inubo. Punta tayo dito sa bid. Pag sinabi po nating bid, ang ibig sabihin niyan ay, inubo ako . Yung bid, yan yung mga bumibili. Yan. So, sila yung mga gustong bumili. Halimbawa, puntahan natin si JFC. Yung mga bumibili, ang presyo nilang gustong bili ay 240. Ito naman pong ask, yan yun naman yung mga nagbebenta. Ang gusto nila, 240.2. Yan. Yan yung pagkakaiba ng bid at saka ng ask. Okay? Halimbawa, si, Monde. Tingnan natin yan si Monde. O yan. Ang mga bid, yung mga bumibili, ang presyo nila ay 6.27. Ito namang mga nag-a-ask, yung mga nagbebenta, ang gusto nila ay 6.28. Okay, so ganun po siya. Ngayon, lipat na tayo sa portfolio. Yan. Baba natin ito ng konti. Sa atin pong portfolio, yan yung laman ng yan na yung stocks na inyong nabili, kung ano yung mga stocks nyo na nandyan. So, makikita nyo dyan yung kanyang value, kung ano yung kanyang halaga dyan sa taas. Tapos, dito sa gain, makikita nyo dyan kung tumubo kayo o lugi pa kayo.
So, nakalagay sa aking value ay 1,004. Ako ay negative 1.81%. Sa peso, yun ay 18 pesos. So, nabili ko yan nabili ko siya sa halagang 5 piso. Yan. Itong si nickel. Nakabili ako ng nickel. So, 200 shares sa halagang 5 piso. Yan. Pero bakit lugi pa ako? Kasi mayroon po tayong transaction fee dyan na mga 22.48 pesos. So, nung i-average yan, ang average price ko ay 5.11. Kita nyo yan? Ticker name, nickel. Position, average. Ang position ko ay 200 shares. Ang average na price niya ay 5.11. Ano lang ang price ngayon? Last. Pag sabihin ng last, yung huling presyo. Sa anong oras? 9.14.37. Ang last price niya ay 5.02. Yan. So, ako ay negative ng 18 pesos pa yung aking negative. So, ganun lang po siya. Yan yung sa aking portfolio. Okay, ngayon naman, punta naman tayo dito sa order. Okay, mayroon akong order ulit na nickel. Yan. So, 400 shares yung aking order. Okay, 400 shares. Pag i-click natin ito dito sa may kaliwa na parang arrow na ito na pabilog, pag i-click natin yan, makikita nyo dyan yung detalye ng inyong order. Yan, nickel XPSE. NIKL yung kanyang ticker name. Tapos ang aking amount ay 19918. Naka-limit order ako sa 5 pesos. Yan. Tapos nakalagay ay PHP, validity 1 day, kung anong date ko in order, at saka yung order ID. Yan. So, yan yung kanyang details. Ngayon, pag gusto ko siyang i-cancel, pipindutin ko lang yung cancel. Kung gusto kong i-modify, ibig sabihin, gusto nyong baguhin yung inyong order, gusto nyong magdagdag, gusto nyong baguhin yung price. Yan. So, pindutin nyo lang po yung modify. Halimbawa, pindutin natin yung modify. Okay, pag pinindot ko yung modify, ay gusto kong magpalit ng order, baka gusto kong magdagdag o gusto kong magbawas, gusto kong pababa ng presyo, gusto kong taasan ng konti yung presyo. Yan. So, ganun po yung modify. Tapos, nakikita nyo din po yan, may 5, 10, 500, 1K. So, pag pinindot nyo po yan, para hindi ka na kayo mag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pwede na kayong magpindot ng 5, 10, 500, 1K, ganyan. Yan. Tapos dito naman po yung minus at saka plus dito sa gilid. Yan naman yung kung gusto nyong magdagdag ng price. Halimbawa, gusto nyong bawasan o 4.99 na lang, ganyan, 4.98. Pag plus naman ay magdagdag. So, limit. Yung limit po, ibig sabihin kung hanggang saan yung kaya nyo. Yan. Tapos, yung value, kung magkano yung halaga, 2,000. Okay? So, itong bid price po natin ngayon ay 5.01. Ang mga nag-a-ask ay 5.02. Itong low, ito yung inabot niya na pinakamababa. 5.01. Itong high, ito yung inabot niya ngayon na pinakamataas, 5.07. Sa anong oras? 9.16. Okay. So, yan po Yan yung sa ating
anong tawag dyan, pag nag-modify ka, yan ang mga makikita nyo. Sa alert naman, ay, mayroon akong alert dito. So, cancel yung aking order kahapon kasi hindi nabili. Hindi ko nabili sa 5 piso kasi mataas yung presyo kahapon. So, yan yung nandyan sa alert. Yan. Okay, ngayon, back tayo, no? Back tayo. Meron pa ba tayong hindi natackle dun sa loob? Tignan natin. Okay, nakita na natin yung alert. Yung search naman ay, pag magse-search kayo ng stocks, halimbawa, ay wala dyan sa top 30 yung inyong stocks, ay ilagay nyo lang po dito sa search. Halimbawa, i-search ko yung Merrimart. Halimbawa, MM. Ba't ko nga ito? O yan, Merrimart po yung MM. Wala siya dyan eh. Pag click natin yan, so ilalabas niya si Merrimart. Yan, so ganun lang po yung sa search. Tapos yan na ang lalabas. Kung ano yung last trade, kung ano yung buy, yung ano yung sell. So yan po siya, ano. So ganun lang po yung loob ng ating platform dito sa AB Capital's securities dito sa ating GCash. Okay, so balik tayo dun sa ating dito sa harapan. Okay, so thank you so much sa inyong panonood. Sana ay natuto ulit kayo sa ating simple video. Please like and share.